At kaugnay po ng nararanasin natin na pag-ulan ngayong mga sandaling ito, makakausap po natin sa kabilang linya ng telepono ang weather forecaster ng Pag-asa, si Adsar Aurelio. Magandang hapon po, Ginoong Aurelio. Hello, magandang hapon din sa iyo, Steve. Oo. Sir, hanggang kailan ho natin inaasahan itong pag-ulan na to? Actually, sa mga sandaling ito, dito sa atin sa Quezon City, may pag-ihip ng hangin at saka malakas yung buhos ng ulan. Opo, magtatagal lang ang panahon natin dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, kundi sa buong Luzon at Visayas dahil sa habagat. So, aabot po yan hanggang susunod na linggo o next week. So, ganito ho ang sitwasyon natin na may malakas ho yung pagbugso ng hangin. Meron lamang ho mga oras ito, hindi ho naman tuloy-tuloy. Opo, ito yung karakteristik ng habagat na may mga pagbugso-bugsong na pagbulan at may kasama na malakas na hangin kasi tayo ay sa lakas ng Metro Manila ay nakahap tayo mismo sa habagat. So, una tayo maapektuhan ng habagat. Pero Adsar, kamusta yung rainfall natin? Lalo't yan yung pinakababantayan, lalo na dun sa mga areas na madaling bahain. Sa ngayon ay nakataas pa rin ang heavy rainfall warning. At ito yung inisyu namin kaninang alas 4 ng hapon. Naka-orange, ibig sabihin ay intense rain sa Samples at Bataan. So, makasama po natin o magkakaroon pa tayong pagbaha sa mga lugar na yan. Yellow naman, ibig sabihin ay moderate to heavy rain sa Metro Manila, Pampanga, Bulacan, Rizal, Tarlac. Sabihin po niya sa mga babang lugar ay maaaring makaranas ng mga pagbaha. Oo, pero yung ulan na ito, kagaya ng binanggit mo, habagat pa lamang. Pero meron kayong bagong bagyong minomonitor? Posible bang magbago yung direksyon yan at tuluyang pumasok sa Philippine Area of Responsibility? Well, sa labas ng Philippine Area of Responsibility ito ay yung itong tropical storm Conton na napakalayo po niya at sila ng chance ito pumasok sa PAR. May isa pang bagyo ay nasa tropical depression at nasa layong 1,690 kilometers east of Luzon. At nasa lugar ito at sa mga oras ito ay masagitan natin po natin ngayon ay hindi papasok sa PAR. Oo, pero kung hindi man siya papasok, pag-iibayuhin niya ba yung habagat na nararanasan natin? Tama po. Itong sa mga dahilan kung bakit habagat ay maabot sa ating bansa dahil merong LPA. O isa pa, may low pressure area tayo sa loob ng PR. Tayo 5 kilometers ng Cavite at Batanes. Isa yung tropical depression sa labas ng PAR na Luzon. Naku, ang dami pala. Pero hanggang kailan kaya natin mararanasan itong ganitong mga pag-uulan? Kaya natin maulan na panahon sa Luzon at sa Visayas. Kaya abot ng next week dahil sa may mabubuong pang may kasing LPA saka isang tropical depression na siya namang maghihila sa habagat kaya yung habagat ay umaabot sa ating bansa. Pero sa Mindanao ay maganda panahon. At medyo may init na panahon inaasahan natin sa Mindanao. So dito lang pala yan sa Luzon at saka sa Visayas, Adsar. At sinasabi mo hanggang next week pa pala? So, tama po kayo. Base sa mga data natin ngayon at sa mga analysis namin sa mga mapa at sa current situation natin, ay maaari po umabot next week. Sir, bigyan na naman ho ng payo yung mga kababayan natin, lalo't sunod-sunod pa pala, no? Hanggang next week pa tayo uulanin. Opo, una na po tayo mag-i-alerta sa mga lugar kung saan ay prone sa baha at landslide at ito na natin yung mga lugar kung saan ligtas. Kung saan mangyari po ng pagbaha o landslide ay alam mo natin kung saan tayo punta. And then yung in case na mag-evacuate ay meron na po tayo isang bag, nandun na po yung mga kailangan natin. Yung kailangan po tayo lumikas, isang dipid na po. Alright, maraming salamat, Adsar Aurelio, ang weather forecaster ng Pag-asa.